Kabanata 1281. Inilagay ni Callan ang kanyang daliri sa kanyang palso. Pagkaraan ng ilang sandali, binawi niya ang kanyang kamay at sinabing, "Well, totoo ang yin at yang sa katawan mo ay hindi balanse. Napakaraming cold energy sa loob ng iyong katawan. Guro, mangyaring tanggapin ang aking paggalang." Agad na lumuhad si Cynthia sa lupa at yumuko kay Callan. Prangkahan itong tinanggap ni Callan. Nang matapos si Cynthia sa mga formalidad, ngumiti si Callan at sinabing, "Sige, tama na, dahil apprentice ko na kayo. Dapat bigyan kita ng regalo bilang iyong guro. Gayunpaman, wala akong dalang anumang bagay. Kaya't sa ngayon ay utang ko ito sa iyo. Babawi ako sa susunod. Salamat." Tumayo si Cynthia. Si Quincy na nakatayo sa isang tabi ay mukhang naiinggit. Tumingin siya kay James at sinabing, "James, hanapan mo rin ako ng guro. Gusto ko ring matuto ng martial arts." Umikot ang mata ni James at sinabing, "Ayos ka lang. Bakit biglang gusto mong matuto ng martial arts? Mahirap, at hindi mo kakayanin ang mga paghihirap. Hindi kailangan." Tumingin si Quincy kay Thea at sinabing, "Kaya ni Thea, bakit hindi ko kaya? Dahil may puso kang matuto ng martial arts. Tatanggapin kita bilang apprentice ko." Maganda ang mood ni Callan. Nagmamadaling sabi ni James, "Bakit tulala ka pa ring nakatayo dyan? Magmadali at ipakita ang iyong paggalang sa iyong guro." Nabawi ni Quincy ang kanyang katinoan at agad na lumuhad sa lupa. "Salamat, guro. Sige, pwede ka nang bumangon." Bumangon ulit si Quincy. Tumingin si James kina Quincy at Cynthia. Sinabing, "Mag-aral kayong mabuti." Siya ay isang hindi kapani-paniwalang senior figure sa sinaunang martial art world. Hindi naman exaggeration na sabihin na siya ang number 1 sa mundong ito. Hindi naman siya nag-e-exaggerate. Sapat na ang mga kakayahan ni Callans para makuha niya ang titulong numero 1. Sa kanyang kapanahunan, walang sino man sa mundo ang kanyang kalaban. Maging si Thomas. Kung ganoon, paano naman ako? Humakbang si Tiara at tumingin kina Quincy at Cynthia na may inggit sa kanyang magandang mukha. Tumingin si Callan sa kanya at nagtanong, "Gusto mo rin bang matuto ng martial arts?" Tumango si Tiara at sinabing, "Nag-aaral ng martial arts ang lahat. Hindi ako pwedeng wala lang." Nahihiyang tumingin siya kay Callan at nagtanong, "Ay okay lang ba iyon?" Tumango si Callan at sinabing, "Hindi rin masyadong marami ang pagkakaroon ng isa pa." Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Tiara at mabilis na napaluhod sa lupa. "Sige, bumangon ka na," nakangiting sabi ni James. "Mr. Owen, sorry sa abala sa iyo." Kinawayan ni Callan ang kanyang kamay at sinabing, "Hindi ito magulo. Tsaka, masyadong formal para patuloy mo akong tawaging Mr. Owen. James ang itatawag ko sa iyo. At pwede mo akong tawaging Callan." Ngumiti si James at sinabing, "Callan, tama iyan." Nakangiting sabi ni Callan, "Huwag kang mag-alala. Tuturuan ko sila ng mabuti. Ang mga martial art manuals na pinagkadalubhasaan ko, kung hindi man ang pinakamahusay, ay ang pinakamaganda pa rin sa mundong ito." "Sige, maganda yan. Gabi na, kaya alis na muna ako." Nagpaalam si James at umalis. Naglakad na siya palabas ng villa ni Cynthia. Tanong ni Thea, "Honey, do you trust him? Siya ang supreme leader ng Gu sect." Tumango si James at sinabing, "Yeah, I trust him." Ngunit nag-aalangan na sinabi ni Thea, "Ang lahat ng tao sa Gu sect ay tungkol sa pambubugbog at pagpatay. Ang kanilang reputasyon sa sinaunang martial world ay kakilakilabot." Sinabi ni James, "Sa paggawa ng mga bagay at paghusga sa mga tao, hindi ka maaaring umasa sa mga tsismis sa labas." Nang marinig ito, hindi na nagsalita pa si Thea. "Thea, gusto kong bisitahin ang sementeryo ng pamilya ko." Biglang iniba ni James ang usapan.
Natuwa siya nang malaman niyang hindi niya pinatay ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Gayunpaman, hindi niya makita ang kanyang lolo at malaman ang kanyang mga iniisip. Nais niyang hukayin ang kanilang mga punto upang makita kung may mga labi ng kanyang pamilya at i-verify kung totoo ang kanyang lolo. Kabanata 1282. Papunta si James sa sementeryo ng mga Kayden. At gusto siyang samahan ni Thea. Tumingin siya sa oras. 3:00 pa lang ng hapon. At marami pang oras para umuwi bago maghapunan. Sabi ni Thea, kung ganoon, punta muna tayo sa sementeryo ng mga Kayden. Tinawagan ko na ang mga magulang ko. At hihintayin nila tayong maghapunan. Tumango si James. Umalis ang dalawa sa lugar at sumakay ng taxi papunta sa sementeryo ng mga Kayden. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa sementeryo, na dating villa ng mga Kayden. Matapos ang insidente 10 taon na ang nakararaan. Naging sementeryo ang lugar, may ilang libingan na itinayo sa lugar. Tumubo na ang mga damo sa sementeryo. At maliwanag na walang nag-aayos sa lugar ng ilang sandali. Diretsyong naglakad si James papunta sa puntod ng kanyang ama. Ang kamatayan ng kanyang ama ay dumating bago masunog ang villa ng mga Kayden. Tanghali, tumalikod ang kanyang ama sa kanyang lolo dahil kay Rowena. Sa huli, iniulat ni Rowena ang kanyang ama sa mga tungkulin. At inatake siya sa puso dahil sa galit. Pagkatapos, itinulak siya ni Rowena palabas ng ikatlong palapag. Gayunpaman, hindi pa nakita ni James ang bangkay ng kanyang ama. Siya ay nasa paaralan nang mangyari ito. At ang bangkay ay kinuha na nang siya ay nagmamadaling umuwi. Tumayo si James sa harap ng puntod ni Nicholas na may think time na ekspresyon at bamulong. Tay, pasensya na po sa pagkakasala sa inyo. Patawarin mo ako para dito. Hindi siya sigurado kung nasa loob ng libingan ang labi ng kanyang ama. Lumapit si James at tumingin sa puntod na medyo nakakasimangot. Kinuha niya ang phone niya at tinawagan ang Blythe King. Blythe King, nasa sementeryo ako ng mga Kayden. Magpadala ng ilang tao para tulungan akong maghukay ng ilang libingan. Sige, walang problema. Hindi naman tumanggi si Blythe King at agad na nag-ayos. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ni James. Ngunit dahil wala siyang magawa dahil sa bagong taon, personal niyang dinala ang mga tao para tumulong. Wala pang 30 minuto dumating ang Blythe King sa sementeryo ng mga Kayden. Sinamahan siya ng 7 hanggang 8 sundalo na may mga asarol, pala, at iba pang kagamitan sa paghuhukay. Anong balak mo, James? Lumapit ang Blythe King at nagtanong. Sabi ni James, may gusto akong patunayan. Dragon King. Ang mga sundalong sumunod kay Blythe King ay sumaludo at sabay-sabay na bumati ng malakas. Ginoo, Kayden, tawag din ni Yadil. Ikan-away ni James ang kanyang kamay at itinuro ang libingan sa unahan niya. Na nag-uutos, hukayin mo ang libingan para sa akin. Sige, agad na nagsimulang magtrabaho ang mga kasamang sundalo. Ang Blythe King at si Yadil ay tumabi kay James. Ano ang sinusubukan mong patunayan? James. Tanong ng Blythe King. Mahinahong sagot ni James. Sabi ng lolo ko, hindi patayin ang mga miyembro ng pamilya namin. Sa palagay ko rin ay hindi sila patay dahil sa lakas ng aking lolo. Hindi sila maaaring patayin ng mga ordinaryong tao 10 taon na ang nakararaan. Oh, sagot ng Blythe King. Hindi na siya nagsalita at tahimik lang na nakatingin sa gilid. Hindi nagtagal, hinukay ang libingan ni Nicholas, na nagsisiwalat ng isang kabaong. Lumapit si James at nagutos. Buksan mo. Opo, Ginoo. Binuksan ng mga sundalo ang kabaong. May urn sa loob nito. Kinuha ito ni James at binuksan. Gayunpaman, ang urn ay walang laman at walang laman. Wala, honey, mukhang hindi patay ang mga Kayden. Sabi ni Thea nang makita ang walang laman na urn. Nagpatuloy si James sa pag-uutos.
Hukayin mo ang iba pang mga libingan. Opo, Ginoo. Mabilis na nagtungo ang mga sundalo upang hukayin ang iba pang mga libingan. Isa-isa silang pinatunayan ni James. Ang resulta ay ang mga libingan ay walang laman at simpleng peke. Sa loob ng 10 taon, nabuhay siya sa puot. Para makaganti, nagsanay siya araw at gabi. Inakyat niya ang hierarchy ng militar mula sa isang hindi kilalang sundalo hanggang sa isang commander. Sa huli, ginamit niya ang Blade of Justice para pugutan ng ulo ang salarin 10 taon na ang nakararaan para ipaghiganti ang kanyang pamilya. Gayunpaman, bigla niyang nalaman ang mga miyembro ng kanyang pamilya ay nabubuhay sa lahat ng oras na ito. Kabanata 1283, nakaramdam agad ng ginhawa si James. Tumingin ang Blythe King kay James at nagtanong, "Ano ang nangyayari, James? Bakit walang laman ang mga libingan?" Mahabang kwento. Ito ay medyo komplikado. Hindi ko naisip ang sarili ko. Lolo ko lang ang nakakaalam ng buong kwento. Gayunpaman, palagi siyang mailap. Ilang beses ko lang siyang nakita at wala akong pagkakataong tanungin siya tungkol sa mga bagay na ito. Congratulations! Ngumiti ang Blythe King. Isang matamis na ngiti ang isinukli ni James. Nakahinga rin ng maluwag si Thea. Hinawakan niya ang kamay ni James at sinabing, "Honey, your family is still alive." Matapos ang lahat ay malutas. Ang aming pamilya ay maaaring magsama-sama muli. Hindi ko pa nakikilala ang papa mo. Kaya hindi ko alam kung anong klaseng tao siya. Madali ba siyang pakisamahan? Pati nanay mo. Hindi ko pa nakikita ang aking ina. Malungkot ang ekspresyon ni James. Ang kanyang ina ay hindi bahagi ng kanyang mga alaala. Hindi niya maalala at hindi niya narinig na binanggit siya ng kanyang pamilya. "I'm sorry," agad na humingi ng tawad si Thea. Ngumiti si James at sinabing, "Ayos lang. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Fair na, dapat tayong bumalik." "Sige." Tumango si Thea. "Blythe King. Kailangan kitang troublemayan para pabulaykan kami sa villa ng mga kalahan." "Sige." On the way na ang transport. Ngumiti ang Blythe King. Umalis sa sementeryo ang grupo ng mga tao. Pagkaalis nila, isang matanda at batang figure ang lumabas sa pinagtatagwan. Ang matandang figure ay isang matandang lalaki na nakasuot ng suit at may hawak na tungkod. Ang batang figure ay isang dalagang nakasuot ng winter coat at sombrero. Ang mukha lamang ang nakalantad. Medyo malamig ang panahon, at namumula ang mukha niya. "Lolo, mukhang alam na ni Mr. Hayden ang lahat. Kung hindi siya pupunta dito para maghukay ng mga libingan." Sabi ng dalaga. "Oo." Bahagyang tumango ang matanda. Ang daming nangyari sa Mount Thunder Conference. Siguradong nakilala ni James si Thomas at natutunan ang maraming bagay. Anong susunod? Bumalik kami at hintayin ang susunod na utos ni Thomas. Tumalikod ang matanda at batang mga figure at umalis. Ang dalawa ay walang iba kundi sina Newton at Serena. Palagi silang nasa tabi ni Thomas nitong mga taon. Si James lang ang dahilan bakit sila lumabas sa Kensington ilang taon na ang nakalipas. Marami silang alam pero inilihim kay James. Nagpanggap silang dalawa na ordinaryong tao at nanatili sa tabi ni James. Pagkaalis ni na James at Thea sa sementeryo ng mga Hayden, nagtungo sila sa villa ng mga kalahan. Halos 6:00 na ng gabi nang dumating sila. Bagamat bandang 6:00 pa lang, unti-unting dumidilim ang langit. Sa pasukan ng villa ng mga kalahan, ang Blythe King ay personal na bumaba ng kotse para makita si James. "James, uminom tayo ng kaunti kapag may pagkakataon." Sagot ni James, "Marami na akong naging problema sa iyo. Kung may pagkakataon, iinom tayo hanggang sa pareho tayong lasing. Magkaibigan tayo. Putulin ang mga formalidad." "Sige, babalik muna ako," sabi ni Blythe King at sumakay sa kotse.
Tumayo si James sa gate ng villa at pinanood ang pag-alis ng Blythe King. Pagkaalis niya, sinabi ni James, "Thea na sa loob." "Sige." Tumango si Thea at pinindot ang doorbell. Maya-maya, bumukas ang pinto. Si David ang dumating para kunin ang pinto. Nakita ni David sina James at Thea sa labas ng gate. At mabilis niyang pinindot ang remote control sa kamay niya sa tuwa. Bumukas ang gate, at pumasok ang dalawa sa villa. "Thea, James, nakabalik ka na rin sa wakas. Handa na ang hapunan. Kanina pa namin hinihintay ang pag-uwi ninyong dalawa. Bilisan mo, pasok." Sa sandaling iyon, hindi mabilang na mga tao ang sumugod sa labas ng villa. Binati sila nina Lex, Howard, Benjamin, Gladys, Tommy, Megan, at ilang iba pang miyembro ng pamilya. Ang mga taong ito ay tumingin kay James ng madamdamin. "James, bumalik ka. Dali, pumasok ka sa loob. James, hinihintay namin ang iyong pagbisita." Ang mga kalahan ay napakasigla at patuloy na pinapasok si James sa bahay. Kabanata 1284. Ibang-iba na ngayon ang ugali ng mga kalahan kumpara noong ikinasal si James sa pamilya. Ngayon, tinuring nila siyang parang Diyos. Marami sa mga kalahan ang lumapit para batiin siya. Tumango si James bilang pagsang-ayon ngunit hindi na nagsalita pa. Hinawakan siya ni Thea sa braso at pumasok sa villa. Sa loob ng sala, ilang malalaking mesa ang nakaayos. Tinadyakan ni Lex ang kanyang tungkod at nag-utos. "Bilasan mo at ilabas mo ang alak na inimbak ko sa loob ng 30 taon. Ngayon, lahat ay maglalasing. Medyo pagod ako at hindi na ako sasali sa hapunan." Tumingin si James kay Lex at tumungo sa kwarto pagkatapos magsalita. Nagulat ang mga kalahan. Nang umakyat si James sa itaas ay nanambalik ang lahat. Lumapit si Gladys at hinayla si Thea. Tinanong, "Anong nangyayari?" "Thea, mukhang hindi masyadong masaya si James. Baka pagod na siya. Marami siyang dapat ayusin sa mga araw na ito at ilang araw na siyang walang tulog. Sige na, kumain ka na. Pupunta ako at susuriin ko siya." Umakyat si Thea pagkatapos ni James. Nagpalitan ng mga nalilitong sulyap ang mga kalahan. Ilang oras silang naghanda para salubungin si James. Ngunit umakyat na lang siya nang hindi man lang kumakain. Pumasok si Thea sa kwarto sa itaas at nakita si James na naninigarilyo sa balcony. Ibinaba niya ang malevolent sword at naglakad. Niyakap niya mula sa likod ang bewang ni James at isinandal ang ulo sa likod nito. "Honey, kung ayaw mong manirahan sa mga kalahan, maaari tayong bumili ng bahay at lumipat." Naintindihan naman ni Thea ang iniisip ni James. Sinaktan ng mga kalahan ang kanyang damdamin at minamaltrato siya noong nakaraan. "Pagod lang ako, hindi naman sa ayaw ko silang makita," mahinang sabi ni James. "Alam ko." Niyakap ng mahigpit ni Thea si James. Nilinggan niya ito, nag-tiptoed, at hinalikan ang mga labi. Si Thea ay madamdamin at nagkusa. Habang naghahalikan, tinulungan nila ang banyo. Sabay pa silang naligo. Habang naliligo ay kumapit si Thea kay James. Buong gabing hindi kumain si James at nanatili sa kwarto kasama si Thea. Si Thea ang nagkusa at napaka-wild. Kaya, nasisiyahan si James. Pagkatapos, nagyakapan ang dalawa at nakatulog. Sa kalaliman ng gabi, 3 lalaki ang lumitaw sa labas ng villa ni Cynthia sa Kensington. Finn, ito ang palasyo ni Cynthia. May mapagkakatiwalaang balita na pumunta si James dito noong hapon pero umalis kasama si Thea. Sino ang nasa villa ngayon? Maraming tao, sina Cynthia, Quincy, Tiara, Scarlett, at isang matandang lalaki. Sino ang matandang lalaki? Hindi ako sigurado. Ibinalik siya ni James mula sa capital. 3 tao ang nagtago sa likod ng isang malaking tatlo at nakipag-usap sa mga tahimik na tono. Ang tatlo ay ang 3 wanderers.
Ang layunin nila ay makuha ang mga tao sa paligid ni James at gamitin sila para i-blackmail sina James at Thomas para sa core ng Spirit Turtle. Kailan tayo kilo? Finn. Nag-isip sandali si Finn at sinabing, hindi tayo dapat magmadali. Maghintay tayo ng kaunti. Naghintay sila ng 2 oras. Hindi nagtagal. Sunod-sunod na namatay ang mga ilaw sa villa. Fair na. Utos ni Finn. Sabay-sabay na kumilos ang 3 at tumalon sa 3. Ilang saglit pa ay lumitaw na sila sa balcony sa ikalawang palapag ng villa. Tahimik nilang binuksan ang pinto. Kakaligo lang ni Quincy sa loob ng isa sa mga kwarto ng villa at nagpalit ng isang set ng pulang pijama. Nakahiga siya sa kama. Nagbabasa ng libro. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakaramdam siya ng antok. Pinatay niya ang ilaw at naghanda sa pagtulog. Pagkapatay niya ng ilaw ay may narinig siyang yabag. Sinong nandyan? Kabanata 1285. Mabilis na bumangon si Quincy sa kama at nagtungo upang buksan ang mga ilaw. Sa sandaling bumukas ang mga ilaw. Ang kanyang acupoints ay nagsuot ng selyadong. At hindi siya makagalaw. Sa kabila ng pagbukas ng mga ilaw. Wala siyang makitang sinuman. Finn. Hindi naman masama ang babaeng ito. Siya ang unang girlfriend ni James at parang isa sa mga manliligaw ni James. Medyo maganda ang relasyon ng dalawa. Walang makita si Quincy ngunit may narinig siyang boses sa loob ng silid. Sino ka? At ano ang gusto mo? Malamig na tanong niya. Gayunpaman, walang sumagot sa kanya. Nagdilim ang kanyang paningin. At inilagay siya sa isang sako. Nahuli ng 3 wanderer si Quincy at nagpatuloy sa kanilang plano. Inagaw nila sina Quincy, Cynthia, Tiara, at Scarlett, nakagagaling lang sa trabaho. Ang 3 ay pang-4 na ranggo na mga Grandmaster. Kaya madali nilang kidnapin ang mga babae. Sa kasamaang palad, ang true energy ni Callan ay nawala. At siya ay isang ordinaryong matandang lalaki lamang. Kaya, hindi niya maramdaman ang mga nanghihimasok at hindi niya alam na ang kanyang mga bagong tanggap na apprentice ay kinidnap. Matapos agawin ng 3 si Quincy at ang iba pa, mabilis silang umalis sa villa. Tumungo sila sa tinutuluyan ni Newton. Sa pagkakataong ito, hindi lang si Quincy at ang iba pang mga babae ang kanilang target kundi pati na rin ang apo ni Newton na si Serena. Ang trio ay nasa loob ng maraming taon at alam na si Newton ay hindi isang taong dapat guluhin. Sa makatuwid, hindi sila gagawa ng anumang aksyon laban kay Newton. Finn. Ito ang tirahan ni Newton sa loob ng maraming taon. Nakatira si Serena sa silid sa kaliwa sa ikalawang palapag. Maaaring isang malakas na martial artist si Newton. Kaya't kailangan nating sunggaban si Serena ng mabilis hanggat maaari. Kung hindi, kung napagtanto niya ang aming panghihimasok, maaaring hindi kami makaalis. Sige, tumango si Finn bago kumuha ng espesyal na anesthetic gas. Pagkatapos, nakangiti niyang sinabi, ang gas na ito ay maaaring magpatulog kahit na ang ika-7 ranggo na Grandmaster. Ngumiti siya ng masama. Tahimik na natutulog si James magdamag. Isa iyon sa pinaka-nakaka-relax na tulog niya kanina. Kinaumagahan, maaga siyang nagising. Pagkagising, nadatnan niyang nakayakap si Thea at mahigpit na nakapulupot sa kanya ang mga braso nito. Nakaramdam siya ng init sa buong katawan. Sinubukan ni James na gumalaw ng maingat ngunit hindi sinasadyang nagising si Thea. Honey, gising ka na. Binawi ni Thea ang kanyang mga kamay at kinusot ang kanyang mga mata. Tumalikod si James at bumangon. Maaga pa, pwede ka pang matulog saglit. Sige, inaantok pa talaga si Thea. Lumingon siya, pumikit, at nagpatuloy sa pagtulog. Sa loob ng 1 minuto o higit pa, siya ay nakatulog muli. Nilibot ni James ang paningin sa buong kwarto. Ang kanilang mga damit ay nasa sahig. Ngumiti si James. Pinulot ang kanyang mga damit. At isinuot. Pagkatapos,
Pumunta siya sa sahig at nagsindi ng sigarilyo. Pagkatapos niyang manigarilyo, bumalik siya sa kwarto. Natutulog si Thea na parang troso. Napatingin siya sa malevolent sword sa mesa. Ang espada ay itim at hubog na may dulo na parang kawit. Talaga bang kahabag-habag ang espadang ito? Bulong ni James. Kaagad, inabot niya at sinubukang kunin ang malevolent sword. Ang espada ay mabigat. Ilang puwersa ang ginawa ni James ngunit hindi niya ito nakuha. Ganito ba kabigat? Bahagyang nagulat si James. Bagamat hindi niya magagamit ang kanyang true energy, malakas pa rin siya sa katawan at madaling makaipon ng 5 kilo. Hindi niya nagawang kunin ang espada. Hindi siya makapaniwalang napakabigat nito. Paano nadala ni Thea ang napakabigat na espada nang hindi ginagamit ang kanyang true energy? Huminga ng malalim si James. Pagkatapos, pinasigla niya ang kanyang true energy. Isang bakas ng true energy ang naglakbay sa kanyang mga meridian. Namula ang mukha ni James sa sakit. Mabilis niyang inalis ang true energy. At ang sakit ay nabawasan ng husto. Sa isang iglap pa lang ay pawis na siya at inabot ang pawis sa noo. Masyadong marupok ang katawan ko ngayon. Hindi ko kaya kahit kaunting true energy. Hindi ko alam kung gagaling ako pagkatapos ng bagong taon. Huminga ng malalim si James. Upang harapin ang mga kaguluhang darating. Kailangan niyang mabilis na makabangon at bumalik sa kabisera. Habang nag-aalala si James sa kanyang pisikal na kondisyon. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Naputol ang kanyang pag-iisip. Sino ang tumatawag ng madaling araw? Bulong niya. Pagkatapos, pumunta siya sa kama at kinuha ang phone niya sa side table. Ang tumatawag ay si Callan. Kinuha niya ang telepono at tinanong. Anong problema? May problema. Mula sa kabilang dulo ng tawag. Isang nag-aalalang boses ang narinig. Agad na nag-alala si James at nagtanong. Ano ang nangyari? Wala na sila. Sino ang nawawala? Wala na silang lahat. Halika. Nag-aalala si James. Ibinaba niya ang telepono. Tumalikod. At aalis na sana. Anong problema? Honey. Nagulat si Thea sa ingay at nagising. Umupo siya sa kama. Ginamit ang kumot para matakpan ang kanyang katawan at tanging ulo lang ang inilalantad niya. Magulo ang kanyang buhok, at may ilang hiki sa kanyang leeg. Hindi pa siya tuluyang nagigising at tulala pa rin. Tumawag si Callan na may nangyari. Ang mga babae ay nawala. Hiniling niya sa akin na tumungo. Hindi ako sigurado kung ano ang nangyari. Kaya pupunta ako at tingnan muna. Ano? Bulalas ni Thea. Nawala agad ang kanyang pagka-grogginess. Mabilis siyang bumangon sa kama. Dinampot ang kanyang mga damit. At nagsimulang magbihis, na nagsasabing, pupunta ako para tingnan mo. Sige, tumango si James. Pagkatapos magbihis ni Thea, dali-dali siyang naghilamos ng mukha. Nagsuklay ng buhok. At umalis kasama si Malevolent. Tayback. Honey. Fair na. Bakit hindi ka gumagalaw? Lumabas ng pinto si Thea at hindi napigil ang mapasigaw matapos makita si James na nakatayo pa rin sa pwesto. Thea, mabigat ang espadang iyon. Paano mo dinadala ito nang walang true energy? Tanong ni James. Noong una, partikular na sinubukan ni James na kunin ang malevolent sword. Ngunit hindi niya ito maiangat nang hindi gumagamit ng true energy. Mabigat ba? Mukhang nagulat si Thea at sumagot. Hindi naman ganoon kabigat. Habang nagsasalita siya, casual niyang iwinagayway ang espada ng ilang beses at sinabing, ito ay magaan na parang balahibo. Tumingin si James sa kanya. Siya ay mukhang hindi isang mabigat na espada kundi isang kahoy na patpat. Ang lakas ba ni Thea ay bumuti ng husto? Naguguluhan si James. Ibigay mo sa akin. Hayaan mo akong subukan. Dito ka na. Inabot ni Thea ang malevolent sword. Maingat itong kinuha ni James. Bang! Sa sandaling hinawakan niya ang malevolent sword. Nakaramdam ito ng hirap.
At hindi niya ito mahawakan ng mahigpit. Ang malevolent sword ay nahulog sa lupa at nagkalat. Agad na nabulok ang sahig. Tumingin si James sa bumagsak na sahig at sinabing, "Iyan ay hindi bababa sa 105 kilo." Natigilan si Thea. Hindi niya naramdaman ang bigat ng malevolent sword. Muli itong kinuha ni Thea at sinabing, "Magaan sa pakiramdam ko. Kalimutan mo na. Huwag na nating pag-usapan ito ngayon. Mamaya na natin matimbang." Hindi na nagtanong pa si James. Pinapante siya ni Callan dahil may problema at nawawala ang mga babae. Nag-aalala si James sa kanilang kaligtasan. Fair na. Naunang lumabas ng kwarto si James. Sumunod naman si Thea sa likod niya. Sayang 8 na ng umaga. At maraming miyembro ng pamilya ang nagising. Pagdating na pagkababa nila, tumayo si David at binati ito ng isang matengkad na ngiti. "James! Thea! Thea! James! Gising na kayong dalawa." Ngumiti din ng husto si Gladys na parabang si James ay isang uri ng kayamanan. Oo, bahagyang tumango si James bilang tugon sa kanila. "David, pahiram ng susi ng kotse mo." Inihad ni Thea ang kamay niya. "Sige." Ibinigay ni David ang mga susi nang hindi nagtatanong. Kinuha ito ni Thea. Hinayla si James. At tumalikod na para umalis ng villa. "Saan ka pupunta, Thea?" Sigaw ni David. "Palabas para ayusin ang ilang bagay." Kabanata 1287. Habang nag-uusap ay naglakad na sila palabas ng villa. Nagtungo ang dalawa sa garahe at dir-diretsyong nagmaneho papunta sa kinaroroonan ni Cynthia. Maya-maya, sumulpot na sila sa labas ng villa ni Cynthia. Nakaupo si Callan sa sofa sa sala. Pumasok si James sa bahay at nagtanong, "Ano ang nangyari?" Mataimtim na sinabi ni Callan. "Pagbangon ko sa umaga, gusto kong tawagan sila para mag-practice. Gayunpaman, ako, matagal na kumatok sa pinto ng lahat. Ngunit walang sumasagot. Napagtanto kong may mali at pumasok ako sa mga silid. Ngunit lahat sila ay walang laman. Wala na silang lahat." Natigilan si James. Tumango si Callan at sinabing, "Ma'am, si Cynthia, Quincy, Tiara, at Scarlett, na bumalik sa gabi, ay wala na." Sinuri ko ang mga silid at nakita ko ang mga bakas ng mga nanghihimasok kagabi. "Pumunta tayo sa itaas at tingnan." Tumalikod na si James at umakyat sa hagdan. Nakasunod sa likod niya sina Callan at Thea. Nauna si James sa kwarto ni Quincy. Bukas ang pinto ng bintana. At bukas ang mga ilaw sa loob. May libro din sa mesa. Sabi ni Callan, "Sa normal na mga pangyayari, isasara ng isa ang pinto ng pinto bago matulog. Gayunpaman, halatang may nakapunta rito dahil bukas pa rin ito. Sino ang nakakuha sa kanila?" Naguguluhan si Thea. Kalmadong pumunta si James sa iba pang mga silid at maingat na siniyasat ang mga ito. Ang ilan ay palihim na pumasok sa villa. Bumalik siya sa unang palapag at umupo sa sofa. Naglabas siya ng sigarilyo. Sinindihan niya ito. At napuno ng usok ang bahay. Habang naninigarilyo, nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Umupo si Thea sa tabi niya. Alam niya na kapag naninigarilyo si James, kadalasan ay iniisip niya ang mga bagay-bagay. Anong nangyari? Paano mawawala ang ilang matatanda sa magdamag? May pagdududa si James sa kanyang puso. Hindi niya naiwasang iyon ang tingin kay Callan. Sa sandaling iyon, nagdududa siya kay Callan. Anong mali? Sa tingin mo ba nagawa ko? Ang bait ni Callan at nababasa niya ang iniisip ni James mula sa kanyang ekspresyon. Medyo, hindi rin itinago ni James ang kanyang hinala. Bahagya siyang nagdududa kay Callan. Kahit na sila ay nagkakasundo sa panahong ito at naramdaman niyang si Callan ay walang pakana. Hindi niya matiyak kung tutuusin ang Supreme Leader ng Gu Sect. May sapat na dahilan para pagdudahan siya. Sa pagkakataong iyon, tumunog ang telepono ni James. Kinuha niya ang phone niya at nakitang unknown number iyon.
Sinagot ni James ang telepono ni Kalmadong. Isang pakiramdam paos at malalim na boses ang tumunog sa telepono. James! Sino ito? Tanong ni James. Hindi mahalaga kung sino ako. Kung gusto mong mabuhay ang iyong mga babae at ang apo ng tagapag-alaga ng Cadence. Si Serena, makipag-ugnayan sa lolo mo at sabihin sa kanya na ihanda ang ubod ng Spirit Turtle at hintayin ang susunod kong utos. Beep beep. Nang matapos magsalita ang kabilang partido ay ibinaba na niya ang telepono. Sinubukan ni James na tumawag ulit. Paumanhin. Ang numero na iyong na-dial ay kasalukuyang hindi magagamit. Naging seryoso ang ekspresyon ni James. Tinanong ni Callan, sino iyon? Sagot ni James, gusto nila ang core ng Spirit Turtle. Hindi nila alam na mayroon ako. Kaya sinusubukan nilang kontakan ang aking lolo. Gusto nilang kontakan ko siya at ipaalam. Si Quincy at ang iba pa ay inagaw ng tumatawag na ito. Kalmadong nanatiling nakaupo si Thea. Taos-puso siyang umaasa na mawawala na lang si Quincy at iba pa. Wala nang ibang alalahanin si James kung wala na sila. Tapos, siya lang ang iisipin niya. Gayunpaman, hindi niya maaaring ipaalam kay James ang kanyang iniisip. Kung hindi, iisipin siya ni James bilang isang makasariling babae. Honey, sino ang nakahuli kay Quincy at sa iba pa? Umiling si James at sinabing, hindi ko alam, pero tiyak na tatawag sila pabalik. Alam ng mga taong ito ang tungkol sa Spirit Turtle. Kaya dapat martial artist sila. Hindi ako sigurado sa lakas nila. Pero hindi ko magagamit ang true energy ko ngayon at wala akong martial artist sa tabi ko. Kailangan kong humingi ng suporta sa iba. Ma'am, tumango si Callan at sinabing. Dahil hinahabol nila ang core ng Spirit Turtle. Malamang na mga martial artist sila. Dapat ay medyo malakas din sila. Kaya dapat tayong humingi ng suporta. Sinabi ni James. Kailangan nating magtungo sa Mount Thunder Sect para hanapin ang kanilang pinuno. Si Jackson, sa mga taong kilala ni James, ang tanging makakatulong sa kanya ay ang pinuno ng Mount Thunder Sect. Ang iba naman, hindi niya mapagkakatiwalaan. Honey, pupunta ako, sinabi ni Thea. Susugod ako kaagad sa Mount Thunder Sect at ipaalam sa kanila ang tungkol sa bagay na ito. Manatili ka rito at ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa kanila. Ikaw, nag-aalalang tumingin si James kay Thea. Kabanata 1288, iminungkahi ni Thea na maglakbay sa Mount Thunder Sect para hanapin si Jackson. Nag-alala si James dahil medyo espesyal ang sitwasyon ngayon ni Thea. Mayroon siyang dugo ng Spirit Turtle sa kanyang katawan at hindi maaaring magkaroon ng anumang mood swings. Dagdag pa, hindi niya magagamit ang kanyang true energy at kahit nadala niya ang malevolent sword. Gayunpaman, ang Mount Thunder Sect ay palaging nanatiling nakatago sa mundo. Wala sa mga miyembro ng sekta ang gumamit ng telepono. Kahit na may mga telepono sila. Walang signal kung saan matatagpuan ang Mount Thunder Sect. Hindi rin matawagan ni James si Jackson para hilingin na sumugod siya para tumulong. Ngumiti si Thea at sinabing, huwag kang mag-alala, magiging maayos din ako. Alam ko ang limitasyon ko. Hindi ka makakaalis ngayon, at available lang ako para patakbuhin ang gawain para sa iyo. Nag-isip sandali si James at sinabing, sige. Makikipag-ugnayan ako sa Blythe King para maghanda ng military plane para i-escort ka sa Mount Thunder Sect. Hindi maaantala ang bagay na ito. Kaya lalabas ako kaagad. Walang masyadong sinabi si Thea. Kinuha niya ang malevolent sword at tumalikod para umalis. Gusto niyang bumalik sa Mount Thunder Sect para tulungan si James na makahanap ng katulong at higit sa lahat. Pag-aralan ang snow technique na naitala sa snow cavern. Para sa ilang kadahilanan, nakaramdam siya ng tukso sa mga pamamaraan ng martial art na iniwan ng Malevolent King. Habang siya ay nasa snow cavern ilang araw na ang nakakaraan.
Kailangan niyang pilitin na pigilan ang kanyang pagnanasa dahil naruroon si Thomas. Ngayong kailangang hanapin ni James si Jackson. Agad niyang ginawa ang gawain. Ang Demonic Sword Art ay isang teknik na nilikha ng Malevolent King habang siya ay bahagyang galit dahil sa pagdurusa ng energy deviation. Natutunan niya ang Ataraxia, na inutusan siya ni Thomas na pag-aralan, upang sugpuin ang dugo ng hayop sa kanyang katawan. Tungkol naman sa Demonic Sword Art, hindi ito itinuro ni Thomas sa kanya, at hindi rin niya ito matututunan. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang muling bisitahin ang Snow Cavern. Pagkalabas ng villa ni Cynthia, kinuha ni Thea ang phone niya at tinawagan ang mga kalahan. "Mom, hindi ako uuwi para sa hapunan ngayon." "Ha, Thea, Magna New Year na, at reunion dinner namin. May importante bang dumating?" "Oo, may nangyari, at kailangan kong harapin ito. Iyon lang. Binababa ko na." Matapos ang tawag, sumugod si Thea sa rehiyon ng militar. Samantala, tinawagan ni James ang Blythe King at hiniling sa kanya na maghanda ng isang pribadong eroplano at i-escort si Thea sa Mount Thunder Sect. Pagkapasa ng order ay ibinaba na niya ang telepono. Umupo si Callan sa isang tabi at sinabing, malapit nang kumawala ang kaguluhan sa sinaunang martial world. "Ma'am," bahagyang tumanggo si James. Nagkagulo na ang sinaunang martial world mula nang mapatay ang Spirit Turtle at lumitaw ang 8 basag na core. Maaaring makaapekto ito sa kapayapaan ng labas ng mundo. Sa isang time na ekspresyon, sinabi ni James, "Hindi ako sigurado kung sino ang nakakuha ng iba pang mga core." Nag-isip sandali si Callan at sinabing, "Nabasag ang core sa 8 piraso. Nakakuha ako ng isa, at si Simon mula sa Mount Thunder Sect ay nakakuha din ng isa. Sa tingin ko ay nakakuha din ng tig-isa sina Yakov at Xavier. Dapat ay nakakuha din si Bennett ng 1 piraso. Habang kumukuha ng core, nakakita ako ng 5 tao na matagumpay na nakakuha ng 1 piraso. Yung 3 naman, hindi ko alam." Tanong ni James, "Sino sa palagay mo ang maaaring kumuha ng kanilang mga kamay sa natitirang 3? Nag-isip sandali si Callan at sumagot, "Winston Blythe, Sky, Master Maha, Tanner Davis, o Luke Jan. Ang natitirang 3 ay dapat kasama ng mga taong ito. Sa matinding labanan laban sa Spirit Turtle, naobserbahan ni Callan ang mga taong umatake sa Spirit Turtle. Karamihan sa kanila ay mga kilalang powerhouse na pang-8 ranggo na mga Grandmaster. Para sa mga Grandmaster sa ika-7 ranggo o sa mga nasa tuktok ng ika-7 ranggo, medyo mahirap para sa kanila na mang-agaw ng core. Marahil ay nakuha ni Luke Jan ang kanyang mga kamay sa isang core. Ang kanyang lakas ay napanatili ng husto sa panahon ng labanan. Kaya madali para sa kanya na makaagaw ng isa. Iniiwasan ni Callan si Luke Jan at hindi nakipag-ugnayan sa kanya. Kaya, hindi niya nakita kung nakakuha siya ng core. Gayunpaman, sa paghusga sa lakas ni Luke Jan at ng kanyang mga subordinate, malaki ang posibilidad na nakakuha sila ng core. Inilabas ni James ang ubod na dala-dala niya. Tiningnan niya ito nang may pag-aalinlangan at nagtanong. Ang bilog na piraso ng karne na ito ay maaaring magpalakas ng isang tao. Tumango si Callan at paalala. "Totoo talaga, mas huwag mo muna itong kunin ngayon. Ang iyong mga meridian ay masyadong marupok at parang mga bagong regulated na meridian. Magiging mahirap para sa kanila na i-channel ang iyong true energy. At hindi nila kayanin ang agresibong enerhiya mula sa core." "Ma'am," tumango si James. Kabanata 1289. Hindi mapino ni James ang core ng Spirit Turtle ngayon. Wala siyang planong puno ito ngayon. Gayunpaman, nagplano siyang gumawa ng mga plano pagkatapos ng ganap na paggaling mula sa kanyang mga pinsala at ibalik ang kanyang true energy. 1/3. Matiyagang naghintay si James sa villa ni Cynthia.
Naniniwala siyang tatawag muli ang taong dumukot kay Quincy at iba pa. Habang naghihintay, hindi siya nanatiling walang ginagawa. Gamit ang mga kakayahan sa kamay, tinawag niya ang mga awtoridad ng surveillance ng villa. Ngunit walang nakuhang camera, tanging ang surveillance sa labas ng villa ang nakakuha ng isang itim na sasakyan. Agad na tinawagan ni James ang Blythe King at hiniling sa kanya na subaybayan ang kinaroroonan ng kotse kasama ang lahat ng kanyang koneksyon. Sa isang kisap mata, tanghali na, tumawag ulit ang Blythe King. James, na-check ko na ang impormasyon ng sasakyan. Pagkaalis nito sa kinaroroonan ni Cynthia ay tinungo nito ang isa pang villa. Nagtagal pa ito ng halos kalahating oras bago umalis. Pagkatapos, umalis ito sa Kensington. Hindi ko matukoy ang lokasyon nito. Saang distrito ito nagpunta? Hope Villa District. Nakikita ko. Okay. Nabanggit ng kabilang partido na nahuli rin nila si Serena. Dapat ay nagtungo sila sa Hope Villa District para kidnapin siya. Tumayo siya at sinabing, "Callan, lalabas ako para hanapin si Newton. Mahina ka ngayon. Kaya dapat manatili ka. Bahay at hindi gumagalaw." Tumayo si Callan at nakangiting sinabi, "Hindi pa ako ganoon ka-inutil. Sasama ako sayo." Nag-isip sandali si James at sinabing, "Okay." Pagkatapos, umalis sila sa villa at tumungo sa Hope Villa District. Hindi nagtagal, natagpuan nila si Newton. Nang magising si Newton, wala na si Serena. Wala siyang hinala at naisip na lumabas na siya. "Ginoo, Hayden." Nagulat si Newton nang makita si James pagkatapos buksan ang pinto. Mabilis niya itong binati at pinapasok sa loob. "Bilasan mo. Punta ka at maupo ka sa loob." Pumasok si James sa villa at umupo sa sofa ng sala. "Ginoo, Hayden, anong klaseng tsaa ang gusto mo?" Marahang iwinagayway ni James ang kanyang kamay at sinabing, "Hindi na kailangan, Mr. Queen. Alam mo bang kinidnap si Serena?" "Ano?" Nagulat si Newton. Tanong niya. "Inagaw. Anong nangyari?" Paliwanag ni James. "May tumawag sa akin noong umaga na sinasabing kinidnap nila si Serena. Hiniling nila sa akin na ipaalam kay Lolo. Gusto nila ang core ng Spirit Turtle bilang kapalit ng kanyang buhay." Naging solemn na ang ekspresyon ni Newton. Dahan-dahan siyang umupo. Sabi ni James, "Mr. Queen, sinusundan mo ang aking lolo sa lahat ng mga taon. Tama, magkano ang alam mo tungkol sa nangyari 30 taon na ang nakalipas?" Tumango si Newton at sinabing, "Tama, sinundan ko si Mr. Thomas nitong mga taon at nagmadaling bumalik sa Kensington dahil nagpakita ka rito. Tungkol sa pagsubok 30 taon na ang nakalipas." Bahagyang nag-alinlangan si Newton. Hindi siya sigurado kung sasabihin niya kay James ang totoo. Sabi ni James, "Noong nasa capital ako, nabangga ko si Sir Lorenzo, ang ama ng lolo ko. Naputol ang magkabilang paa niya. Sinabi sa akin ni Maxine na naputulan daw si Sir Lorenzo dahil inatake siya ng lolo ko. Bukod pa rito, pinatay din ng aking lolo ang kanilang miyembro ng pamilya ng mga Hayden. Gayunpaman, ayon sa tono ni Lolo, napilitan siyang gawin iyon. Ang balitang nakuha noon ni James ay tinambangan ng kanyang lolo habang nagsasanay. Itinanggi ni Tobias ang kwento ng pananambang at sinabing may energy deviation ang kanyang lolo, na lumitaw sa isang massacre sa pamilya. Noong panahong iyon, hindi naniniwala si James kay Tobias. Gayunpaman, ngayon tila si Tobias ay nagsasabi ng totoo. Hindi nagkaroon ng energy deviation ang kanyang lolo dahil tinambangan siya. Sino si Zyla? Tinitigan ni James si Newton at hinintay itong sumagot sa mga tanong niya. "Kinidnap? Ano?" Nagulat si Newton. Tanong niya. "Inagaw? Anong nangyari?" Paliwanag ni James. "May tumawag sa akin noong umaga na sinasabing kinidnap nila si Serena. Hiniling nila sa akin na ipaalam kay Lolo.
Gusto nila ang core ng Spirit Turtle bilang kapalit ng kanyang buhay. Naging solemn na ang ekspresyon ni Newton. Dahan-dahan siyang umupo. Sabi ni James, Mr. Queen, sinusundan mo ang aking lolo sa lahat ng mga taon. Tama, magkano ang alam mo tungkol sa nangyari 30 taon na ang nakalipas? Tumango si Newton at sinabing, tama, sinundan ko si Mr. Thomas nitong mga taon at nagmadaling bumalik sa Kensington dahil nagpakita ka rito. Tungkol sa pagsubok 30 taon na ang nakalipas. Bahagyang nag-alinlangan si Newton. Hindi siya sigurado kung sasabihin niya kay James ang totoo. Sabi ni James, noong nasa kapital ako, nabangga ko si Sir Lorenzo, ang ama ng lolo ko. Naputol ang magkabilang paa niya. Sinabi sa akin ni Maxine na naputulan daw si Sir Lorenzo dahil inatake siya ng lolo ko. Bukod pa rito, pinatay din ng aking lolo ang kanilang miyembro ng pamilya ng mga Caden. Gayunpaman, ayon sa tono ni lolo, napilitan siyang gawin iyon. Ang balitang nakuha noon ni James ay tinambangan ng kanyang lolo habang nagsasanay. Itinanggi ni Tobias ang kwento ng pananambang at sinabing may energy deviation ang kanyang lolo, na lumitaw sa isang massacre sa pamilya. Noong panahong iyon, hindi naniniwala si James kay Tobias. Gayunpaman, ngayon tila si Tobias ay nagsasabi ng totoo. Hindi nagkaroon ng energy deviation ang kanyang lolo dahil tinambangan siya. Sino si Zyla? Tinitigan ni James si Newton at hinintay itong sumagot sa mga tanong niya. Kabanata 1290. Malabong maalala ni James. Noong siya ay nasa mansyon ng mga Caden sa kabisera, nabanggit ng kanyang lolo si Zyla. May sinabi siya kung paanong hindi siya dapat tinakot ni Zyla. Kung ano ang eksaktong nangyari. Hindi alam ni James. Natahimik si Newton. Maya-maya, sumagot siya. Hintayin natin na siya mismo ang magkwento sa iyo. Hindi ako ang lugar para sabihin sa iyo. Huminga ng malalim si James. Kung tutuusin sa tono ni Newton, parang alam na niya ang nangyari 30 years ago. Gayunpaman, dahil ayaw niyang pag-usapan ito, hindi ito pinilit ni James. Kilala mo ba kung sino ang kumidnap kay Serena? Tanong ni James. Umiling si Newton at sinabing, ayoko, mahimbing ang tulog ko kagabi. At pagkagising ko, tanghali na, hindi ko nakita si Serena sa paligid at naisip kung lumabas na siya. Kaya hindi ko na inisip iyon. Kung hindi ka pumunta para ipaalam sa akin, hindi ko malalaman na kinidnap siya. Hindi na nagtanong pa si James dahil hindi gaanong alam ni Newton ang tungkol dito. Ngayon, kailangan na lang niyang maghintay ng matyaga. Siguradong tatawag ulit ang taong dumukot kina Quincy, Serena, at iba pa. After 1 hour, nagring ulit ang phone ni James. Na-notify na niya ang Blythe King na i-trace ang kanyang telepono at subaybayan ang lahat ng numerong tumawag sa kanya. Sinagot ni James ang telepono ni Kalmadong. Isang paos na boses ang tumunog sa telepono. James, na-notify mo na ba si Thomas? Sagot ni James, hindi na kailangan iyon. Kung ubod ng Spirit Turtle ang gusto mo, maibibigay ko ito sa iyo. Mayroon akong kasama, ngunit maaari mong kalimutan ang tungkol sa pagkuha ng core kung ang mga babae ay mawalan ng kahit isang hibla ng buhok. Ang tao sa telepono ay ang pinakamatanda sa trio, si Finn. Nahulaan na lang niya na may core si Thomas ngunit hindi siya nakahanap ng paraan para makontak si Thomas. Hindi niya inaasahan na magkakaroon din ng pyesa si James. Tuwang-tuwang sagot niya, don't worry, ang gusto ko lang ay ang core. Hindi ko sila sasaktan. Tanong ni James, saan natin gagawin ang transportasyon? Pagpasensyahan mo na at hintayin mo akong makontak muli. Binaba ni Finn ang telepono. Sa sandaling ibinaba niya ang telepono. Tinawagan ng Blythe King si James at sinabing, James, gumamit ng internet number at kabilang partido. At nakatago ang IP address.
Hindi ko masubaybayan ang kanilang partikular na lokasyon. Sige, binaba ni James ang tawag. Tanong ni Newton, Mr. Hayden, paano na? Ano ang sitwasyon? Inilabas ni James ang core at tiningnan ito. Pagkatapos, sabi niya, sila ang humahabol sa ubod ng Spirit Turtle. Kailangan ko itong gamitin para ipagpalat sa kanila. Sumimangot si Callan at sinabing, ipagpapalit mo ang ubod para mailigtas ang buhay nila ng ganun-ganun lang. Iyan ay hindi tama. Dapat nating i-drag ito ng ilang oras at maghintay hanggang magpadala si Thea ng tulong. Pagkatapos, makakagawa tayo ng detalyadong plano. Sabi ni James, kung tatawag sila ulit at hindi pa nakahingi ng tulong si Thea, wala na akong magagawa kundi makipagkita sa kanila. Tinitigan din ni Newton ang ubod ng Spirit Turtle sa kamay ni James. Hanggang sa, bagamat hindi siya dumalo sa Mount Thunder Conference, alam niya ang nangyari at hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganito si James. Sasama ako sa iyo, Mr. Hayden. Tumingin si James kay Newton at sinabing, Mr. Queen, dapat martial artist ka rin. Anong rank mo? Ngumiti si Newton at sinabing, martial artist talaga ako. Gayunpaman, hindi ako mataas ang ranggo. Bahagya lang ako. Pumasok sa ika-4 na ranggo. Ang isang pang-4 na ranggo na Grandmaster ay mukhang medyo malakas. Tumango si James at sinabing, kung gayon, kailangan kitang guluhin para sumama sa akin kapag hindi nakabalik si Thea sa oras. Tanong ni Callan, seryoso ka bang ipagpapalit sa kanila ang core? Ang core na ito ay maaaring lubos na magpapataas ng iyong lakas at magbibigay daan sa iyong umakyat sa ika-8 ranggo. Baka makapasok ka pa sa mas mataas na kaharian. Walang magawang sagot ni James. I'm reluctant to do so. But human life is more important than a core. At saka, hindi pa natin alam kung anong klaseng tao ang kumidnap sa kanila. Hindi na nagsalita pa si Callan. Naunawaan niya na pinahahalagahan ni James ang pagkakaibigan. Kalimutan ang tungkol sa isang core. Malamang na isusuko ni James ang kahit isang mapaghimalang elixir para lamang iligtas ang kanyang mga kaibigan. Sumunod. Matiyagang naghintay si James. Gayunpaman, mahigit 1 oras na siyang naghihintay. At hindi pa rin tumatawag ang kabilang partido. Kabanata 1291. Dumating si Thea sa suburb ng Terrentville at hindi masyadong malayo sa Mount Thunder sect. Pagtingin sa mga sundalong Blythe sa likod niya, nag-utos siya, hintayin mo ako dito. Naiintindihan. Tumango sila. Hawak ang malevolent sword sa kamay. Inangat ni Thea ang kanyang ulo upang makita ang Snow Mountain sa di kalayuan. 2 araw na ang nakalipas. Isang matinding labanan ang sumiklab dito. At ang buong rehiyon ay sumailalim sa walang humpay na pagbomba ng combat aircraft. Gayunpaman, natakpan ng makapal na nyebe ang halos lahat ng bakas ng labanan na naganap. Nagsimulang maglakad si Thea sa direksyon ng Snow Mountain sa di kalayuan. Bagamat noong una ay gusto niyang umakyat sa bundok, nagpasya siyang tumanggi dito pagkatapos ng pagmumuni-muni. Hindi niya kayang tumawid ng 10 kilometro kahit magdamag siya ng 1 buong araw. Bukod dito, ang sitwasyon sa Kensington ay kakilakilabot. Nag-aalala siya na tatawagan ng kaaway si James. Naudyukan na kumilos para iligtas si Quincy at iba pa. Hindi lang iyon, mahina ang kalagayan ni James. Kung pupunta siya, mababa ang posibilidad na makabalik siyang buhay. Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, nakatalyze niya ang true energy. Kaagad, ang dugo sa loob ng kanyang katawan ay umikot. At naglabas siya ng isang malakas na aura na nakagambala sa kanyang konsentrasyon. Naririnig niya ang mga hiyaw ng dalamhati sa kanyang isipan. Sa sandaling iyon, nagkaroon siya ng layuning pumatay. Nagmamadali, nakatalyze niya ang ataraxia para pigilan ang kanyang pagnanasa.
Nang mabawi niya ang kontrol, nagpatuloy siya. Hindi nagtagal, nakarating siya sa Mount Thunder Sect. Ang buong rehiyon ay naging mga durog na bato. At maraming disipulo ng Mount Thunder Sect ang muling nagtatayo ng sekta. Sinong nandyan? Nakatawag pansin sa kanila ang hitsura ni Thea. Kaagad, pinalibutan siya ng 12-dosenang mga disipulo. Sa sandaling itinuon ni Thea ang kanyang mga mata sa kanila. Lalo lamang lumakas ang kanyang balak na patayin. Ikinalat niya ang kanyang true energy. Umupo sa isang lotus position sa lupa. At muling nakatalyze ang Ataraxia. Dali, ipaalam sa sect leader. Nagmamadaling tumakbo ang ilang disipulo para ipaalam sa kanilang sect leader. Maya-maya, lumitaw si Jackson. Nang mapansin si Thea na nakaupo sa isang lotus na posisyon na may masakit na ekspresyon sa mukha. Ikinakunot-noo niya ang kanyang mga kilay at bamulong. Bakit siya nandito? After a few minutes, tumayo na si Thea. Tanong ni Jackson, bakit ka nandito? Thea, sabi niya, Mr. Cabral, may nangyari sa Kensington. Dahil nasugatan si James, hindi niya magagamit ang true energy. So, inutusan niya akong pumunta dito para humingi ng reinforcements. Nang marinig ito, natigilan si Jackson. Then, tinanong niya, ano ang nangyari? Sabi ni Thea, nahuli ng ilang hindi kilalang tao ang mga kaibigan ni James para pilitin siyang ibigay kay Espiritu. Ubod ng pagong. Grabe ang sitwasyon. Ginoong Cabral, kailangan namin ang iyong tulong. Nakuha ko. Tumango si Jackson. Dapat tayong magmadali. Aalis tayo this instant. Sabi ni Thea, may helicopter sa paanan ng bundok na magagamit mo para bumalik sa Kensington. Ito ang number ni James. Pagkatapos makarating sa Kensington, mangyaring makipag-ugnayan sa kanya kaagad. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Jackson. Hindi ka rin bababalik. Hindi, may kailangan pa akong harapin. Hindi nag-atubili si Jackson. Matapos ibigay ang kanyang mga tagubilin, umalis siya kasama ang ilang mga disipulo ng Mount Thunder Sect. Samantala, umalis din si Thea sa Mount Thunder Sect. Gayunpaman, hindi siya gumala ng napakalayo. Sa halip, nagtagal siya sa paligid. Siya ay dumating hindi lamang para humingi ng reinforcement kay Jackson kundi para hanapin din ang demonic sword na nakatago sa ilalim ng snow cavern. Kabanata 1292. Ang demonic sword ay tinawag din na demonic sword art, na isang sword technique. Ang sword technique ay nilikha ng Malevolent King sa isang estado ng pagkabaliw habang siya ay nakulong sa snow cavern sa halos isang siglo. Walang ideya si Thea kung gaano kalakas ang sword technique na ito. Ang alam lang niya ay nag-iwan ng mensahe ang Malevolent King. At iyon ay upang linangin ang demonic sword ng may lubos na pag-iingat. Kahit na alam na ni Thea na ang paglilinang ng demonic sword ay isang mapanganib na aktibidad na maaaring magdulot sa kanya ng energy deviation. Hindi niya mapigilan ang kanyang pagnanasa, tulad ng naghihirap na naghahangad ng kayamanan at kapangyarihan. Ang pagnanasa ay nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Nagtagal siya sa labas ng Mount Thunder Sect bago tuluyang nakakita ng pagkakataong makalusot sa underground passageway ng Mount Thunder Sect. Pagpasok niya sa daanan, bumili ng tibok ng puso niya habang lalo siyang nasa sabik. Nang umalis siya sa lugar noong huling pagkakataon, naisip niya ang ruta. Kaya naman, madali niyang hanapin ang lugar kung saan iniwan ng Malevolent King ang demonic sword. Sa pagtingin sa kalansay sa lupa, nakaramdam siya ng awa para sa Malevolent King. Pumunta siya rito sa tabi ng Prince of Orchid Mountain para patayin ang Spirit Turtle. Gayunpaman, naputol ang kanyang braso dahil nahahawa siya ng isang patak ng dugo ng Spirit Turtle. Hindi lang iyon, iniwan siya dito at iniwan sa sarili niyang kapalaran. Nang siya ay magkamalay, ang labasan ay selyado na. Hindi makaalis sa lugar na ito.
Ang kontaminasyon ng kanyang katawan sa pamamagitan ng dugo ni Spirit Turtle ay naghatid sa kanya sa isang palaging estado ng siklab. Huminga ng malalim si Thea. Pagkatapos, tumingin siya sa dingding. Ang ataraxia ay malinaw na naitala sa unang bahagi. Ito ay nilikha ng Malevolent King upang sugpuin ang demonic blood sa loob ng kanyang katawan. Ang huling bahagi ay ang demonic sword. Sa pagtingin sa maliliit na figure ng tao sa bato, napansin ni Thea na isa ay may hawak at gumagawa ng isang uri ng bawat espada. Pinagmasdan sila ni Thea. May mga script pa nga sa magkabilang gilid ng sword moves. Gayunpaman, dahil isa silang sinaunang script, hindi sila makilala ni Thea, kaya, maaari lamang niyang itala ang bawat pamamaraan ng espada at ang kanilang paliwanag. Dahil isa siyang matalinong babae na may mahusay na memorya, hindi ito napakahirap na gawain para sa kanya. Alam niya na hindi niya kayang magtanim ngayon. Kinailangan niyang i-record ang mga diskarte at saliksikin ang sinaunang script pagkatapos bumalik. Sa pag-aalalang makalimutan niya ang mga ito, inilabas niya ang kanyang telepono at binuksan ang flashlight. Pagkatapos, kinunan niya ng litrato ang mga galaw ng espada at ang script sa dingding na bato. Pagkatapos noon, gumawa siya ng pribadong album at nag-set up ng password. Nang mailigtas na ang lahat, kinuha niya ang Malevolent Sword. Pagkatapos, iniwagayway niya ito ng buong lakas. At ang True Energy ay nagkatawang tao. Sumabog, kaluskos. Sinimulan niya ang paglaslas sa batong pader upang sirain ang lahat ng nakatala rito. Matapos makatalyze ang True Energy, umikot ang kanyang dugo, at bumalik ang kanyang pagnanais na pumatay. Agad-agad, siya, Shark, nakatalyze ang ataraxia upang sugpuin ang kanyang layuning pumatay. Nadahan-daang nawala, matapos maalala ang kanyang sarili. Tumalikod siya upang umalis sa Snow Cavern. Pagkatapos, umalis siya sa Mount Thunder Sect at bumili ng tiket pabalik sa Kensington. Kasabay nito, sa Kensington, hinihintay ni James na tawagan siya ng mga dumukot kay Quincy at ng iba pa. Gayunpaman, walang dumating. Hindi naman nagmamadali si James. Nababagay ito sa kanya. Mas marami siyang oras para hintayin si Jackson Cabral, ang sect leader ng Mount Thunder Sect, na dumating. Kasabay nito, ang tatlong palaboy ay lumalayo sa Kensington sa abot ng kanilang makakaya kasama ang mga taong dinukot nila. Kabanata 1293, Boss, nasa unahan lang ang Mount Morenborg. Ito ay isang malinis na kagubatan. Pagkatapos makuha ang gusto natin, papalusot tayo sa Mount Morenborg. Kahit na si James ay nagtataglay ng mahusay na mga kasanayan sa reconnaissance, hindi niya tayo mahahanap. Ma'am, si Finn Leo, ang pinuno ng mga palaboy, ay tumango at nag-utos. Felix, ilayo mo sila at humanap ng liblib na lugar na mapagtatagwan. I'll ask James to come for the negotiation. Atras kami kaagad kapag nakuha na namin ang mga bagay na gusto namin. Kapag ligtas na ako, ipapaalam ko sa inyong dalawa. Naiintindihan mo, boss. Hinintay ni James na dumating si Jackson sa bahay ni Newton. Sa gate ng villa, pinagbuksan ni James ng gate si Jackson. Ginoo, Cabral, sa wakas nandito ka na. Sa wakas, matatahimik na ako. Sabi ni Jackson, pagkatapos kong matanggap ang balita mula kay Thea, nagmamadali akong pumunta rito. Tinawagan kita pagkababa ko ng eroplano. By the way, nasaan si Thea? Nang makitang wala si Thea, natarante si James. Sinabi ni Jackson. Sinabi niya sa akin na mayroon siyang ibang bagay na nahaharap at hiniling sa akin na pumunta sa Kensington ng mag-isa. Hindi ka ba na-inform? Wala akong narinig mula sa kanya. Umiling si James. Malungkot ang ekspresyon. Ano kayang gagawin ni Thea sa ganitong oras? Hindi na siya ang taong dati. Ngayon, para siyang bomba ng oras.
Kung magpapasabog, ang kahihinatnan ay magiging kakilakilabot. Nilabas ni James ang phone niya at tinawagan si Thea. Maya-maya, tumunog ang tawag. Isang malambing na boses ang dumating. Anong problema, darling? May nangyari ba? Tanong ni James. Nasaan ka, Thea? Bakit hindi ka bumalik? Humingi ng tawad si Thea. I'm sorry, darling. Pauwi na ako galing capital. Kanina, nakatanggap ako ng tawag mula sa dati kong kaibigan na nagsabi sa akin na may reunion party sa capital. Papunta na ako ngayon sa airport. Babalik ako maya-maya. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si James. Tanong ni Thea, nga pala, dumating na ba si Mr. Cabral? Oo, nandito siya. Natutuwa akong marinig iyon. Baba na ako ngayon. Binaba ni James ang telepono. Wala man lang siyang pagdududa sa sinabi ni Thea. Tinanong ni Jackson, anong nangyari, James? Gumawa si James ng malugod na kilos at sinabing, mag-uusap tayo sa loob. Pagkatapos, dinala niya si Jackson sa villa. Matapos maupo, sinimulan ni James na ikwento ang sunod-sunod na mga pangyayaring naganap. Naghahanap ba sila ng core? Kumunat ang noo ni Jackson. James, dapat nilang malaman na walang kapantay ang lakas ng lolo mo. Sa pamamagitan ng pagdukot sa iyong mga kaibigan. Maliwanag na handa silang ipagpatuloy ang kanilang buhay para sa kaibuturan. Kailangan mong magpatuloy ng may pag-iingat. Hindi ako sigurado kung ano ang gagawin ko ngayon. Kaya inimbitahan kita dito para tulungan ako. Siyempre, nagbigay ng assurance si Jackson. Bigyan mo lang ako ng order kung kailangan mo ako. Hintayin muna natin ang tawag nila. Walang ideya si James kung ano ang pinaplano ng kabilang partido. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagring ang telepono. Isang paos na boses ang nagmula sa telepono. James, dalhin mo ang ubod ng Spirit Turtle sa Mount Morinborg. Sa wakas ay tinawagan ng tatlong palaboy si James pagkatapos ng kanilang talakayan. Nang maalala ang husay ng martial art ni James at ang katotohanang umunlad siya mula sa external martial arts grandmaster tungo sa ikapitong ranggo na martial artist sa loob lamang ng ilang taon. Nagkaroon ng iba pang ideya si Finn. Bukod sa ubod ng Spirit Turtle, gusto ko rin ang martial art manual ng 13 langit na espada ng mga kaidan na iyong nilinang. Kapag nakuha ko na ang gusto ko, pakakawalan ko agad ang mga bihag. Binabalaan kita, huwag kang maglakas loob na maglaro ng anumang hanggal na trick. Kung hindi, mapapahamak ang mga babae mo. Naiintindihan ko, pupunta ako kaagad. Hindi alam ni James kung sino sila. Hindi siya nang ahas na kumilos ng walang ingat. Kaya naman binigay niya sa kanila ang kanyang salita. Nasa speaker mode ang tawag niya. Pagkatapos ibaba ang telepono, tumingin siya kay Jackson at nagtanong. Ano sa palagay mo, Mr. Cabral? Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, sinabi ni Jackson, batay sa kung ano ang kanilang hinahangad. Hindi sila dapat maging makapangyarihang martial artist. Bakit? Nagtatakang tanong ni James. Paliwanag ni Jackson. Bagaman ang 13 langit na espada ay kinikilala bilang numero 1 pamamaraan ng espada sa mundo. Bawat martial artist ay may kanya-kanyang diskarte. Hindi sila maaabala na pag-aralan at linangin ang mga diskarte sa martial art ng ibang mga sekta. Ang mga mahihina at hamak na tao lamang ang nagnanasa sa martial arts ng iba. I guess you make sense. Gayunpaman, hindi namin alam iyon para sigurado. Tumango si James. Sabi ni Jackson, nauubusan na tayo ng oras. Sabay-sabay tayong pumunta sa Mount Morinborg. Kabanata 1294, James, parang hindi natin dapat ibigay ang core. Dapat tayong maghanda ng isang packing in advance. Kung tutuusin, hindi pa nakikita ng kalaban kung ano ang hitsura ng isang tunay na Spirit Turtle. Paalala ni Callan,
Pagkatapos ng maikling pagninilay-nilay, sinabi ni James, "Ngunit, paano kung makita nila ang ating mga panlilinlang at magsisimulang kumilos? Hindi nila gagawin," sabi ni Callan. Desidido silang makuha ang core. Hanggat hindi pa nila ito kinukuha, hindi sila kikilos ng walang ingat. Tumango si Jackson. Tama si Callan. Masyadong mahalaga ang core ng Spirit Turtle. Hindi mo basta-basta ibibigay sa kanila. Huwag kang mag-alala. Siguradong mailigtas natin ang mga bihag kung mahina ang kalaban. Kung tutuusin, kung sila ay makapangyarihang martial artists, sila sana ang lumapit sa atin sa halip na gumamit ng mga underhanded tactics tulad nito. Tumango si Newton bilang pagsang-ayon. Ginoo, tama si Cabral. Pagkatapos bumalangkas ng plano, tumungo sila sa Mount Morinborg. Isang araw na distansya ang layo ng Mount Morinborg kung magbibiyahe sila sa pamamagitan ng kotse. Sa makatuwid, nagpasya si James na huwag maglakbay sa pamamagitan ng kotse. Pumunta siya sa rehiyon ng militar at inutusan ang Blythe King na ayusin ang isang helicopter. Matapos ipaalam sa contact point, mas madaling harapin ang mga bagay. Hiniling ni James sa Blythe King na gumamit ng satellite surveillance upang hanapin ang kinaroroonan ng kaaway. Gayunpaman, ang hanay ng bundok ay napakalaki. Ang paghahanap ng ilang individual sa pamamagitan ng satellite surveillance ay hindi madaling gawain. Habang isinaaktibo ng Blythe King ang satellite surveillance, si James at iba pa ay nagtungo sa Mount Morinborg sakay ng helicopter. Sa isang walang laman na kapirasong lupa sa labas ng Mount Morinborg, bumaba ang isang helicopter. Inilabas ni James ang kanyang telepono at tinawagan ang kalaban. Maya-maya, tumunog ang tawag. "Dala mo ba ang mga gamit, James?" Sa isang puno sa di kalayuan, matamang pinagmamasdan ng isang lalaking may hawak na pares ng binocular ang pababang helicopter. Nakita niya ang maraming tao sa loob ng helicopter. Sabi ni James, "Dala ko. Nasaan ang mga bihag? Ilagay mo sa lupa at umalis ka. Pakakawalan ko sila kapag nakuha ko na ang gusto ko." "Hindi pwede," tumanggi si James. "Hindi ko ibibigay ang gusto mo maliban kung nakikita ko sila ng sarili kong mga mata." "James, itigil mo na ang paglalaro ng mga ganitong kalokohan. Ilagay ang mga bagay sa lupa at umalis ka agad. Or else, papatayin ko agad sila." Pagbabanta ni Finn. "Feel free," malamig na sabi ni James. "Iilang babae lang sila. Para sa akin, sila ay walang iba kundi mga palamuti." Napag-usapan na ito ni James sa iba. Alam niyang kailangan niyang maging assertive. Kung hindi, mapipilitan siyang gampanan ang script ng kalaban. Nakakunot ang noo ni Finn na nagtatago sa anino. Batay sa kanyang pagsisiyasat, si James ay isang tao na pinahahalagahan ang mga relasyon. Para sa mga babae, gagawin niya ang lahat. "James, ikaw ang gumawa sa akin nito. Papatayin ko sila kaagad. Sigurado, mag-leave ako." Pagkatapos ay ibinaba ni James ang telepono. Pagkatapos, dahan-daang umangat ang helicopter sa lupa. Nang makitang paalis na ang helicopter, natarante si Finn. Malapit na niyang makuha ang gusto niya. Matapos makuha ang mga bagay, silang tatlo ay makakapagsimula ng bagong buhay at makapagtatag ng sarili nilang sekta. Muli niyang tinawagan si James at malamig na sinabi, "James, ito na ang huling babala ko. Iwanan ang mga gamit. Or else, papatayin ko silang lahat." Walang pakialam na sabi ni James. "Paano ako magtitiwala sa iyo? Paano kung tumanggi kang pakawalan sila pagkatapos kong ibigay ang gusto mo?" Sabi ni Finn, "Huwag kang mag-alala. Magiging walang kwenta sila sa akin kapag nakuha ko na ang gusto ko." "Fine. Minsan lang ako magtitiwala sa iyo." Binaba ni James ang telepono. Lumapag ang helicopter. Pagkatapos, tumalon siya sa helicopter at naglagay ng bag sa lupa. After that, umalis na siya.
Nang makitang wala na ang helicopter, agad na umangkas si Finn. Tuwang-tuwa siyang naglakad papunta sa bag. Gayunpaman, sa sandaling makuha niya ang bag, isang espada ang idiniin sa kanyang leeg. "Keep please." Namutla ang mukha ni Finn. Si Jackson iyon. Bumaba na siya sa kabilang bahagi ng helicopter at nagtago para hintayin ang hitsura ni Finn. Kabanata 1295. Nasaan sila? Tinanong ni Jackson si Finn. "Ako sa bundok." Si Finn ay natakot sa kamatayan. Hindi siya naglakas loob na kumilos ng walang ingat. "Dalhin mo ako doon." Oo. Tumayo si Finn at dinala si Jackson sa Mount Morinborg. Samantala, bumalik ang helicopter at lumapag sa isang bakanteng lupain. Bumaba si James sa helicopter. May pag-aalalang ekspresyon sa kanyang mukha. Sinabi niya, "Siguro kung may iligtas sila ni Mr. Cabral." Tiniyak siya ni Callan. "Huwag kang mag-alala. Si Jackson ang sect leader ng Mount Thunder sect." Kung tutuusin, ang pakikitungo sa isang grupo ng mga walang tao ay dapat na isang piraso ng cake para sa kanya. Bahagyang tumango si James at matiyagang naghintay. Makalipas ang halos isang oras, may ilang taong lumapit. Nandoon sina Quincy, Cynthia, Tiara, Scarlett, at Serena. Nakasunod ang tatlong palaboy sa likuran. Binugbog at binugbog. May mga pasa sila sa kanilang buong katawan. Habang itinutok ni Jackson ang kanyang espada sa kanila, hindi sila kumilos ng walang ingat. "James! James!" Nang makita si James, napaluha ang mga babae. "James, Lolo!" Sigaw ni Serena. Lumapit si Jackson kay James at sinabing, sila ang nasa likod ng kidnapang. Ang tatlong ito ay gumawa ng iba't ibang masasamang gawa noon pa man. Sa lahat ng ito, tinugis sila ng Mount Thunder sect. Ngayon, nasa iyong mga kamay ang kanilang kapalaran. Nanginginig sa takot ang mga palaboy. Agad silang lumuhad at humingi ng tawad. "Nagkamali ako, James. Iligtas ang aking buhay. Wala itong kinalaman sa akin. Dragon King. Pinagawa ako ni Boss. Pinagbantaan niya akong papatayin kapag hindi ako sumunod. B***** ka." Walang pakialam si James. Tumingin kay Quincy at sa iba pa. Sinabi niya, "Sumakay ka sa helicopter." Pagkatapos, sinulyapan niya si Jackson at sumenyas na patayin sila. Pagkatapos nun, sumakay na siya sa helicopter. Pinutol ni Jackson ang kanyang espada. At ang tatlo ay agad na bumagsak sa isang pool ng dugo. Tapos, sumakay din siya sa helicopter. Bumaba ang helicopter. Samantala, tatlong bangkay na ngayon ang nakahandusay sa lupa na hindi kumikibo. Habang nasa labas si James para iligtas sila, bumalik si Thea sa Kensington. Pagkalapag ng eroplano, tinawagan niya si James. Nang marinig niyang naligtas ang iba, nakahinga siya ng maluwag. "Darling, babalik ako sa Callahan's. Sabay tayong mag-New Year's Eve." "Ma'am." Tumango si James at ibinaba ang telepono. Pagkabalik sa Kensington, pinapante niya ang lahat sa bahay ni Cynthia. Saglit niyang inaliw ang mga ito bago tumalikod para umalis. Samantala, si Jackson, na nasa misyon na muling itayo ang Mount Thunder sect, ay hindi nag-aksaya ng oras at agad na bumalik sa capital. Pagkatapos bumalik sa Callahan's, si Thea ay nagmamadaling umakyat sa kanyang silid. Nilock ang pinto, at binuksan ang kanyang computer. Nagsimula siyang mag-browse sa internet para sa mga paraan upang matukoy ang sinaunang script na nakita niya sa Snow Cavern. Gusto niyang makakuha ng insight sa sword moves ng demonic sword art. Bago niya simulan ang pag-decipher ng sinaunang script, may kumatok mula sa kabilang panig ng pinto. "Buksan mo ang pinto, Thea." Darating. Parang bata na nahuli sa kalagitnaan ng kanyang pag-arte. Dali-dali niyang pinatay ang computer. Pagkatapos, tumayo siya at tinungo ang pinto. Pagbukas ng pinto,
Tumingin siya kay James na nakatayo sa labas at nakangiting sinabi, "Darling." Nagtataka siyang tinignan ni James at nagtanong, "Bakit ka nagkulong sa kwarto?" Ako ay maliligo." Namula si Thea, "Oh, I see. Oo nga pala. Hinihintay ka ng lahat para sa hapunan." Kabanata 1296. Bumibilis ang tibok ng puso ni Thea. Anong mali? Nang makita ang ekspresyon ng mukha ni Thea, nagtatakang tanong ni James, "Ha?" Nagmamadaling sabi ni Thea, "Ay wala lang. Bumaba na tayo para kumain." Pagkatapos, hinawakan niya si James sa braso at bumaba. Walang pinaghihinalaan si James. Sa ibaba, lahat ng mula sa Callahans ay nagtipon. Kabilang ang mga pamilya nina Lex, Howard, at John. Marami ring mga mesa. Pagbaba ni James sa hagdan, siya na agad ang naging bida sa palabas. Tumayo si Lex at sumigaw, "Tumahimik kayong lahat. Mayroon akong ilang mga salita na sasabihin." Natahimik ang maingay na sala. Sa pagtingin kay James, sinabi ni Lex, "Si James at Thea ay may malaking papel sa paggawa ng mga kalahan kung ano tayo ngayon." Sinubukan ni Lex na magpabor kay James at Thea. Nang marinig ito, ngumiti si James. Masigla ang hapunan sa bisperas ng bagong taon. Gayunpaman, kumain lang ng kaunti si James bago umakyat sa itaas. Gusto niyang pumunta sa ibang lugar na mas tahimik. Kaya naman, pumunta siya sa kwarto ni Thea sa ikalawang palapag. Tumayo siya sa balcony at humithit ng sigarilyo. Nag-iisip, tinitigan niya ang madilim na kalangitan. Ang kanyang isip ay napuno ng dinamika ng kabisera at ang usapin tungkol sa darating na halalan. Ang halalan ay makikita ang pagtaas ng isang bagong hari. Siguradong may pinaplano si Luke dyan. Malalim ang iniisip niya nang may yamakap sa kanya mula sa likuran. "Ano ang iniisip mo?" Sumagot si James. "Wala. Iniisip ang tungkol sa mga pinsala." Wika ni Thea sa malumanay na boses. "Huwag kang mag-alala. Lahat ay magiging maayos, Ma'am." Tumango si James. "Malamig sa labas. Pasok kayo sa loob." Pagkasabi nun, hinayla niya si James papasok ng kwarto. Dahil medyo nakaramdam ng pagod si James, nahiga siya sa kama. Samantala, umupo naman si Thea sa tabi niya. Buong gabi, nanatili sa kwarto ang dalawa. Nag-uusap. Ibinuhos ni Thea ang kanyang puso kay James. Ikinwento niya kung paano niya gustong tulungan itong pasanin ang ilan sa kanyang mga pasanin. Ang natitirang gabi ay lumipas ng tahimik. Ang sumunod na araw ay bagong taon. Batay sa lokal na kaugalian, ang mga tao ay magkakasamang kumakain at lalabas upang bisitahin ang kanilang mga pamilya at kaibigan. Samantala, pinili ni James na manatili sa bahay. Hindi siya pinilit ni Thea at ng iba pang mga kalahan na lumabas. Pagkaalis ng mga kalahan, umupo si James sa isang lotus position sa kama. Nagbabasa siya ng medical book. Umaasang makakahanap siya ng paraan para magamot ang kanyang mga sugat. Gayunpaman, ang paggamot na naitala dito ay nangyayari ng maraming oras. Nauubusan na ng oras si James. Kung gagamutin niya ang kanyang mga pinsala ayon sa paggamot na naitala sa medical book, magiging magulo si Saul sa oras na gumaling siya. Anong gagawin ko? Malungkot ang ekspresyon ni James. Ibinaba ang medical book. Pumikit siya. Pagkatapos, out of nowhere, kakaibang mga imahe ang nag-flash sa kanyang isipan. Bumungad sa kanyang mukha ang realisasyon. Ay, oo, ang buwan na bulaklak sa cliffside's edge at ang 18 meridian diagram. Naalala sila ni James. Upang linangin ang meridian diagram, kailangan ni James ng isang babaeng kasosyo sa paglilinang. Hindi lang iyon, mahigpit ang pangangailangan nito sa true energy. Ang paglilinaw nito ay nangyayari ng pagsasanib ng yin at yang na enerhiya. Huminga ng malalim si James. Pagkatapos, tumayo siya. Sinuot ang jacket niya.
At inilabas ang phone niya para tawagan si Thea. Anong problema, darling? Lalabas ako para hanapin si Cynthia para linangin ang martial art technique na naitala sa Moonlit Flowers on Cliffside's Edge. Baka mas mabilis akong makarecover sa ganoong paraan. Kabanata 1297. Ipinaliwanag ni James ang kanyang intensyon kay Thea. Nang marinig ang kanyang paliwanag, nadismaya si Thea, gayunpaman, hindi siya pumasok. Sa halip, sinabi niya, oo naman, sige. Minsang sinabi ni Thomas sa kanya na si Cynthia lang ang makakapag-cultivate ng martial art manual na nakatago sa Moonlit Flowers on Cliffside's Edge kasama si James. Iyon ay dahil ipinanganak siya na may katawan na yin. Samantala, ang paglinang ng 18 meridian diagram ay nangyari ng pagsasanib ng yin at yang. Ma'am, binaba ni James ang telepono at tinungo ang bahay ni Cynthia gamit ang sasakyan ng mga kalahan. Sa bahay ni Cynthia, isang grupo ng mga tao ang masayang nagkukwentuhan. Master, Tagay, hawak ang isang baso ng alak sa kamay. Tumayo si Cynthia, kinuha ni Callan ang baso ng alak. Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell. Nagtatakang tanong ni Cynthia, sino kaya ito sa bagong taon? Pinindot niya ang switch sa controller at binuksan ang TV. Ang surveillance footage ay lumabas sa TV. Nang makitang si James iyon, natuwa ang lahat. Bago pa makapagsalita si Cynthia ay tumakbo na si Tiara para sagutin ang pinto. Pumasok si James. Nakatingin sa lahat na kumakain. Nakangiti niyang sinabi, dumating ako sa tamang oras. Kukuha ako ng mga gamit. Nagmamadaling tumakbo si Tiara sa kusina. Pagtingin kay James, pilyong biniro ni Quincy, bakit ka sumasali sa amin kung kasama ka daw sa mga kalahan? Umupo si James sa kanyang upuan at nakangiting sinabi, I came here for official business. Tulad ng alam mo, ako ngayon ay malubhang nasugatan. Ang paggamit ng iba pang paraan ng paggamot sa labas ay magtatagal ng masyadong mahaba para sa akin upang mabawi. Kaya, gusto kong gamitin ang pagkakataong ito para linangin ang martial art technique na naitala sa Moonlit Flowers on Cliffside's Edge kasama si Cynthia. Ay! Sigaw ni Cynthia sa tuwa. James! Nilinang ko na ang true energy. Isa na akong first-rank martial artist. Ma'am! Tumango si James at pinuri siya. Not bad. Nagawa mong linangin ang tunay na enerhiya sa napakaikling panahon. Sa loob lamang ng ilang buwan, nagawa mo na ang hindi kayang gawin ng iba sa loob ng isang dekada. Sa pagkakataong iyon, lumabas ng kusina si Tiara na may hawak na mga kagamitan. Kinuha ni James ang mga gamit at kumain ng kaunti. Pagkatapos niyang kumain ay bumalik siya sa kwarto kasama si Cynthia. Sa kwarto, naka-lotus position ang dalawa sa kama. Nakatingin sa isa't isa. Cynthia, naaalala mo pa ba ang 18 meridian diagram? Tanong ni James. Ma'am, tumango si Cynthia. Nakita na niya ang 18 meridian diagram dati at nagsagawa ng maikling pananaliksik tungkol dito. Subukan natin. Kung gayon, hindi sigurado si James kung gagana ito. Kung tutuusin, hindi niya makatalyze ang true energy sa ngayon. Umupo si James ayon sa poster ng unang pagpipinta at itinaas ang kanyang mga kamay sa itaas ng kanyang ulo. Si Cynthia naman ay lumundag sa ere at idiniin ang mga palad kay James. Nakabaligtad ang katawan. Pagkatapos, nakatalyze niya ang true energy batay sa daloy ng true energy sa diagram. Ramdam ni James ang pagpasok ng cold energy sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang mga palad. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos, nagkatalyze siya ng kaunting true energy na dumaloy sa kanyang mga meridian. Gayunpaman, ang kanyang mga meridian ay masyadong marupok. At ang daloy ng true energy ay nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Lumikot ang kanyang ekspresyon sa matinding paghihirap. Gayunpaman, pinilit niya,
Si James ay nagtataglay ng true yang energy. Ang kanyang true energy ay nagsimulang sumanib sa cold energy na pumasok sa kanyang katawan. Ang pagsasanib ng true energy ay umikot mula sa katawan ni James hanggang kay Cynthia. Sa sandaling iyon, ramdam na ramdam ni James ang hapdi sa loob ng kanyang katawan. Cynthia, huwag mong masyadong i-catalyze ang true energy. Kahit konti lang okay na. Nag-aalala si James na ma-over-exercise niya ang kanyang sarili at maging sanhi ng labis na karga ng kanyang katawan. Nakuha ko. Tumango si Cynthia. Hindi nagtagal. Nagbago ang kilos ng dalawa. Ang 18 meridian diagram ay may 9 na diagram bawat isa kapag nahahati sa dalawa. Nagyakapan sila habang magkahawak ang kamay. Namula ang pisngi ni Cynthia. Samantalang bumili ng tibok ng puso ni James. Kabanata 1298. Ang 18 meridian diagram ay binubuo ng kabuuang 9 na pose. Ang ilan ay kakaiba, habang ang iba ay medyo malandi. Pumwesto si Cynthia sa yakap ni James. Nilagay ni James ang mga kamay niya sa likod niya. Habang si Cynthia naman ay niyakap siya at hinawakan ang mga kamay niya. Nag-concentrate si James para alisin sa isip niya ang anumang maruming iniisip. Pagkatapos, sinimulan niyang i-catalyze ang true energy. 2/3. Matapos magsanib ang kanilang yin at yang. Ang true energy ay sumailalim sa isang malalim na pagbabago. Basang-basa ang mga epekto nito at kaunting epekto sa katawan ni James. Dito, ang tunay na enerhiya na ito ay bukod sa maaaring ibalik at palakasin ang mga meridian. Maya-maya, natapos na ang session. Huminto ang dalawa. Namumula. Sinabi ni Cynthia, I feel that my true energy has become stronger. James, who was feeling a warm, snuggy sensation throughout his body, said, ang mga pose na ito ay kakaiba pero misteryoso rin. May kakayahan silang pagalingin ang mga sugat ko. Sa paghusga sa bilis ng paggaling, dapat kong maibalik ang aking lakas sa loob ng 15 araw. Ang 1-2 linggo ay hindi na isang mahabang panahon. Kung ganap na naka-recover si James sa loob ng 2 linggo. Ito ay halos napakagandang maging totoo. Kapag naibalik na ang kanyang true energy, maaari na niyang mapuno at makuha ang core ng Spirit Turtle, na magbibigay daan sa kanyang true energy na maabot ang mas mataas na taas. Gawin natin ito ng 1 beses pa, sabi ni Cynthia, nang maalala kung gaano ka-intimate ang mga pose. Namula siya, Ma'am. Hindi ito masyadong pinag-isipan ni James. Nagpatuloy ang dalawa. Buong hapon silang nagtanim. Sa baba, patuloy na sumulyap si Tiara sa hagdanan. Gayunpaman, buong hapon ay nasa kwarto sina James at Cynthia. Lumapit siya kay Quincy at Bumulong. Quincy, buong hapon nasa kwarto sina James at Cynthia. Naglilinang lang ba talaga sila? Ano pa? Pagtingin kay Tiara, nakangiting sabi ni Quincy, huwag kang mag-alala, si James ay isang siksik na lalaki. Kahit hubot-hubad ka sa harap niya, hindi siya titigan. Alam ni Quincy kung ano si James. Siya ay isang tao na hindi katulad ng iba. Hindi niya naisip na gamitin ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Ilang beses na niyang sinubukang akitin si James noong nakaraan ngunit walang resulta. I see, sabi ni Tiara. Na-curious si Callan kung ano ba talaga ang martial art technique na naitala sa loob ng Moonlit Flowers on Cliffside's Edge. Ang Ancient Four ay kilala sa buong sinaunang martial world. Ang Four Great Paintings ay umiral ng higit sa 1,000 taon. Matagal nang narinig ni Callan ang mga sinaunang painting ng Ancient Four. Balak niyang tanungin si James tungkol sa kanila kapag tapos na siya sa kanyang session. Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell. Sinagot ni Tiara ang pinto. Nang makita si Thea sa may pintuan, saglit siyang natigilan habang binati siya. Thea, pagtingin kay Tiara, nakikita si Thea. Ma'am,
Pakiusap. Pumasok ka. Pagpasok sa bahay, iniskan ni Thea ang sala. Nang malaman niyang wala sina James at Cynthia, nagtanong siya, naglilibang pa ba si James? Tumango si Quincy. Yup, buong hapon siyang nasa taas kasama si Cynthia. Baka may ginagawa silang higit pa sa paglilinaw. Bakit hindi ka pumunta at tingnan mo? Thea, isang pakiramdam ngisi ang sumilay sa mukha ni Quincy. Nang marinig ito, halos tumigil ang puso ni Thea. Pagkatapos, nagmamadali siyang tumakbo paakyat. Si Scarlett, na nag-eye scroll sa kanyang telepono, ay napatingin kay Quincy at ngumiti. Quincy, ang pilyo mo. Sinusubukan mo bang maghasik ng hindi pagkakasundo sa pagitan nina James at Thea? Hindi ako, depensa ni Quincy sa sarili. Nagsasabi ako ng totoo. Buong hapon na sila sa kwarto. Ngumiti si Scarlett at hindi nagsalita. Samantala, si Tiara ay nag-iisip. Ang kanyang ekspresyon ay malungkot. Sa kwarto sa taas. Kabanata 1299. Buong hapon ay abala sina James at Cynthia sa paglilinang. Pagkatapos ng isang hapon na pagsasanay, lalo na silang naging pamilyar sa nakagawian. Habang naglalabas ng init ang nakikita nilang true energy, pareho silang nabasa ng pawis. Kaya naman, tinanggal ni Cynthia ang kanyang mga damit. Nakasuot lamang ng manipis na pang-ilalim na damit. Kahit bata pa siya, curvaceous ang figure niya. Maayos at maislan din ang kanyang mga katangian. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Thea. Nang makitang magkayakap sina James at Cynthia, natigilan siya. Naramdaman ni James ang isa pang presensya sa silid. Nang mapansin si Thea sa may pintuan, natarante siya, na naging dahilan ng pagkawatak-watek ng kanyang true energy. Ang biglaang pagpapakalat ng true energy ay naantala ang paglilinang. At kaagad sila ni Cynthia. Samuka ng subo ng dugo. Ano ka ba? Nang makita kung gaano kalapit ang dalawa at ang masikip na damit na suot ni Cynthia. Nagalit si Thea, gayunpaman, nanatiling maayos ang kanyang ekspresyon. Pagpasok niya, napatingin siya sa dalawa. Nang makitang samuka sila ng dugo. Nagtanong siya, di nag-ambala ka ba? Pinunasan ang bakas ng dugo sa kanyang labi. Tumingin si James sa papalapit na Thea at nagtanong, bakit ka nandito? Hindi ba pwedeng nandito ako? Balik tanong ni Thea, tumayo si Cynthia at pinandilatan si Thea. Bakit hindi ka kumatok? Hindi mo ba alam na ang biglaang pag-abala sa isang cultivation ay nagdudulot sa isang tao na makaranas ng energy deviation? Paliwanag ni James, naglilinang lang kami. Yun lang. Alam ko. Huminga ng malalim si Thea. Pilit niyang pinigilan ang galit sa loob ng kanyang puso at ang kumukulo na dugo sa loob ng kanyang katawan. Kung wala siya, alam na nagsasaka lang si James. Naguguluhan na sana siya. Tumayo si James. Gayunpaman, napinsala ang kanyang katawan ng biglang paghinto ng true energy. Pagkatayo niya, naramdaman niyang umiikot ang ulo niya. Pagkatapos, samuka ulit siya ng dugo. Nagmamadaling lumapit sa kanya si Thea at inalalayan. Nawala ang galit sa puso niya. Humingi siya ng tawad. I'm sorry, darling. Dapat kumatok ako. Bahaging kumaway si James. Lahat ay maayos. Sumailalim lang ang my blood energy sa isang retrograde motion. Magiging okay din ako pagkatapos ng ilang pahinga. Pumasok lang ang 1-1 para tingnan. Ipagpatuloy mo ang iyong paglilinaw. Mag-leave ako. Tumalikod na si Thea para umalis. Pagtingin kay James, sabi ni Cynthia, anong nakatayo ka dyan? Bilasan mo habulin mo. Sa halip, nagsalita si James sa mahinang boses. Mature na babae si Thea. Hindi siya magdaramdam sa isang bagay na walang kabuluhan. Sigh, napabuntong hininga si Cynthia sa pagkadismaya. Gaya nga ng iniisip niya. Walang alam si James tungkol sa mga babae. Bumaba si Thea. Paano nangyari? Thea. Tumayo si Quincy.
Nakangiting sabi ni Thea, naglilibang pa si James. Dapat hindi ko siya masyadong istorbohin. May gagawin pa ako. Mag-leave ako. Pagkasabi niyon ay umalis na siya. Paglabas ng bahay, nawala ang ngiti sa kanyang mukha. At nagdilim ang kanyang ekspresyon. Kinasusuklaman niya ang sarili dahil sa pagiging mahina. Kung mas malakas siya, malulutas niya ang problema ni James para sa kanya. Sa ganoong paraan, hindi na niya kailangang linangin ang 18 meridian na diagram kasama ng ibang babae para pagalingin ang kanyang mga sugat. Kung mas malakas siya, mas mapoprotektahan niya si James. Ang determinasyon na magiging mas malakas ay lumakas lamang sa kanyang puso. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Kailangan kong maging mas malakas. Pagkatapos, nagmaneho siya pauwi. Matapos batiin ang kanyang pamilya, umakyat siya sa itaas, nilock ang pinto ng kanyang silid, at binuksan ang computer. Ipinagpatuloy niya ang pag-decipher ng sinaunang script mula sa 1,000 taon na ang nakalilipas sa internet sa pagsisikap na maunawaan ang kahulugan ng bawat galaw ng demonic sword. Kabanata 1300. Maraming pagsusuri sa mga sinaunang script sa internet. Hindi lamang iyon, ngunit mayroon ding maraming mga dalubhasa sa mga sinaunang script na magagawa upang maunawaan ang kahulugan ng isang sinaunang script kung bibigyan ng bayad. Sa kabila ng napakatagal na pagsasaliksik, nakapag-decipher lang si Thea ng ilang salita. Pagkatapos ay nakahanap siya ng isang dalubhasa sa mga sinaunang script upang maunawaan ang kahulugan ng sinaunang script. Nalaman niyang mali ang pagkakasunod-sunod niya sa mga bagay-bagay at ginugulo niya ang lahat. Sa tulong ng isang dalubhasa, mas mabilis ang pag-unlad. Gayunpaman, dahil ito ay nag-aalala sa kanyang hinaharap na paglilinaw, hindi siya lubos na makapaniwala sa pag-decipher ng isang dalubhasa. Kaya naman, nakipag-ugnayan siya sa marami pang eksperto para tulungan siya. Pagkatapos, inihambing niya ang kanilang mga natuklasan. Matapos mapagtantong tumugma ang mga resulta, nakahinga siya ng maluwag. Nang matapos niyang i-decipher ang lahat, kinabukasan na, nakahanap ng dahilan si Thea para lumabas. Pagkatapos, nagmaneho siya sa isang tiwangwang na suburb at pumasok sa isang bundok. Doon, nagsimula siyang magsanay ng demonic sword. Sa isang walang laman na lupain sa bundok, hawak ang malevolent sword sa kanyang kamay. Nakatulize ni Thea ang true energy. Habang nagsimulang umikot ang true energy sa kanyang mga meridian, nagsimulang umikot ang kanyang dugo, na nagdulot ng nakakabaliw na kapangyarihan. Si Thea, na kanina ay tahimik at pino, ay naging halimaw na ngayon habang ang kanyang katawan ay naglalabas ng malakas na aura na nakaapekto sa kanyang paligid. Boom! 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 Nabunot ang mga puno habang dumadagandong ang lupa. Sa sandaling iyon, naririnig ni Thea ang masakit na hiyaw sa kanyang isipan. Naapektuhan nito ang kanyang konsentrasyon. At ang malevolent sword sa kanyang kamay ay nagsimulang kumislap sa itim. Nakasuot ng masakit na ekspresyon sa kanyang mukha. Si Thea ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at nakatulize ang ataraxia sa pagsisikap na mabawi ang buong kamalayan. Gayunpaman, ang true energy na pumukaw sa kanyang dugo ay humadlang sa kanya na gawin iyon. Sa sandaling iyon, siya ay nasa isang estado ng halos pagkabaliw. Gayunpaman, hindi niya nawala ang kanyang pagiging makatwiran. Nagsimulang lumitaw sa kanyang isipan ang mga imahe ng pamamaraan ng paglilinang ng demonic sword art. Tumalon siya sa hangin at nilaslas ang malevolent sword. Ang isang alo ng sword energy na 30 metro ang haba ay nagdulot ng malaking pagkawasak. Ang demonic sword art ay parehong nangingibabaw at kakaiba. Pagkatapos mag-practice minsan lang, tumigil na si Thea. Nakaupo siya sa isang lotus na posisyon sa lupa at nakatulize ang ataraxia. Hindi nagtagal, naalala niya ang sarili niya. Then, tumingin siya sa oras. Halos gabi na.
Nagmaneho siya pauwi. Sa mga susunod na araw, maagang aalis ng bahay si Thea para umuwi ng gabi. Minsan, gabi na lang siya babalik. Lumipas ang 2 linggo sa isang kisap mata. Sa 2 linggong iyon, hindi niya binisita si James. Sa halip, nagsanay siya ng demonic sword art ng mag-isa. Sa tuwing nakatalyze niya ang true energy, mabubuo ang malakas na enerhiya mula sa kanyang dugo. At maglalabas siya ng malakas na aura na nagpapalusot sa kanyang laman at buto. Ang kanyang pisikal na kalidad ay lumakas at lumakas, habang ang kanyang tunay na enerhiya ay lubos na napalakas. Sa loob lamang ng maikling panahon, nagawa niyang maabot ang ika-4 na ranggo sa huling yugto mula sa gitnang yugto. Ikatlong ranggo. Isang hakbang na lang ang layo niya sa pagbukas ng lahat ng meridian sa kanyang katawan at pagtawid sa ika-5 ranggo. Bukas ay ang ika-15 araw. Umuwi ng maaga si Thea. Pagdating sa bahay, agad na lumapit si David sa kanya at nagtanong, "Ano ang ginagawa mo sa nakalipas na 2 linggo?" "Thea, umalis ka ng bahay sa madaling araw at babalik ng gabi na. By the way, nasaan si James? Saan siya pumunta?" Napatingin si Thea kay David. Sa hindi malamang dahilan, naramdaman ni David na nagbago na si Thea. Ngayon, malamig at walang awa ang mukha niya. Isang sulyap lang sa kanya ay nagdulot ng panginginig sa kanyang gulugod. At hindi niya namamalayang napaatras siya ng ilang hakbang. Mahinahong sabi ni Thea, "Naging busy si James. Hindi siya madalas dumaan. Gayunpaman, dapat ay tapos na siya sa kung anuman ang ginagawa niya ngayon." Pagkatapos ng 2 linggong pagsasanay, naging pamilyar si Thea sa demonic sword. Ang demonic sword ay nilikha ng malevolent king habang siya ay nasa estado ng pagkabaliw. Totoo iyon. Ang kapangyarihan ay maisa sa katuparan lamang sa pamamagitan ng pagkonsumo ng dugo ng espiritu pagong at pagpasok sa isang estado ng halos pagkabaliw.